siyawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa banal na misang ito, ating hilingin sa ating Panginoon, sa tulong gabay ng ating mahal na Inang Maria at ni Padre Pio, ang lahat ng ating kahilingan, ang ating mga pinagdarasal, gayon din ang ating mga sariling dasal para sa ating kalusugan, sa ating paglalakbay. Idalangin natin ang mga kapatid nating nasa kanilang mga tahanan na may mga karamdaman, gayon din ang nasa mga ospital. Sabay-sabay din nating ipagdasal ang ating mga kapatid na nakikinig ngayon online sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkakahabag. Padalawin mo sa aming walang humpay ang kagandang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pinagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang pinasasabi ng Panginoon.
Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na iyon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo ang makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito ay higit niyang mahal sa 5 bayan ng angkan ni Jacob. At iyong dinggin at ula sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinila ko ang iyong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at Babylonia. Ibibilang ko rin yung Pilistia, Tiro at Ethiopia, at tungkol sa Sion, yung sasabi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Sila'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan, ng lahat ng tao ay doon mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiyawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga taga-Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi niyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naranasan niyo na ba ang ma-reject? Siguro, sa isang punto ng ating mga buhay, sa punto ng inyong buhay, ay naranasan ninyong ma-reject. Maaring maliit na bagay,
sa maliit na pagkakataon at pangyayari, o di kaya malaki ang naging epekto nito sa inyong buhay. Ano pa man ito ay isang uri ng karanasan na minsan ay bumabalik sa ating buhay. Ito ay isang rejection. Hindi ito malayo sa karanasan na meron si Jesus. Noong siya ay malapit ng iakyat sa langit. Napagpasya niyang pumunta sa Jerusalem, at kapag ikaw ay pupunta doon, ay dadaan muna sila sa mga bayan-bayan ng Samaria. At sa isang nayon, habang naghahanda ang mga apostoles, hindi sila tinanggap. Hindi tinanggap si Jesus. Sa ating buhay, kapag tayo ay nakakaranas ng rejection o rejections, marami tayong reaksyon, marami tayong mga damdamin na pinapalabas. Maaaring nagagalit tayo, o minsan sinasabi natin, darating din ang araw. Sinasabi natin minsan na balang araw makakaganti rin ako. At makikita ninyo kung paano aangat ang aking buhay. Ito ay hindi malayo sa karanasan ng mga apostoles. Nang sila ay ma-reject at hindi tanggapin sa nayon sa may Samaria, nagalit sila. Sabi nila sa Diyos at inutusan nila ito o tinanong nila ito, nais niyo po bang magpababa tayo ng apoy? Dahil iyon sa damdamin na galit sila. Kayo ba kapag ganito ang iyong nararamdaman at nagkakaroon kayo ng sama ng loob sa isang taong nag-reject sa inyo, masisisi ba kayo ng sino man? Masisisi ba natin ang mga apostoles? Masisisi niyo ba ang inyong ina na nagtatampo, ang inyong ama, ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong kamag-anak, pinsan, kung ganito ang kanilang nararamdaman kapag sila ay nakaranas ng parehong pangyayari? Marahil sasabihin nating hindi. At bilang tao, ito talaga ang ating nararamdaman. At ito rin ang nararamdaman ng mga apostoles. Ang galit sa kanilang puso sapagkat sila ay hindi pinatuloy. Ngunit ano ang sabi ng Diyos? Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang meron sa inyo, sapagkat naparito ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang sangkatauhan, kundi iligtas sila. Dito nagkaroon ng pagkalma, kababaang loob ang mga apostoles. Kung wala ang presensya ng Diyos, kung wala ang presensya ni Kristo, madadala sa bugso ng damdamin ang mga apostoles. Mga kapatid, tayo rin hinihikayat, bagamat meron tayong ganitong damdamin sa ating kapwa, kapag saganang atin ang paiiralin, hindi kailanman mawawala ang puot sa inyong mga puso. Hindi kailanman mawawala ang galit sa inyong mga puso. Sabi ng Diyos, kapayapaan at kaligtasan ang kailangan. Marami tayong aral na maaaring makuha sa ating ebanghelyo at nais kong bigyang diin. Una, ang kababaang loob. Napakalma ni Kristo ang mga apostoles
dahil mayroon silang kababaang loob at mula ito sa pananampalataya nila kay Kristo. Kahit anong estado ang iyong marating, anong meron ka ngayon, kapag wala kang kababaan ng loob, tiyak lalagpak ka rin. Bakit tayo humihiling sa Diyos ng kagalingan ng ating katawan, ng kagalingan ng ating espiritual na buhay? Sapagkat nais natin na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ito para lamang sa ating mga sarili. Sapagkat kapag mahal natin ang Diyos, ito ay hindi lamang namumutawi sa ating mga bibig, bagkus ito rin ay nakikita sa ating mga pagkilos at gawa sa ating kapwa. Paano tayo makahihingi ng isang bagay ng pagpapatawad sa Diyos at kagalingan ng ating mga sarili kung tayo rin mismo ay hindi marunong magbigay ng pagpapatawad upang gumaling ang ating kapwa mula sa konsensya, mula sa sakit na nararanasan? Anong maibibigay natin at mahihingi natin sa Diyos kung tayo mismo wala nito sa ating buhay? Isang paanyaya ang ating ebanghelyo at ang araw na ito sa bawat isa sa atin. Ang kababaang loob sa ating pananampalatayang Kristiyano ay isang napakahalagang hiyas upang mas makita natin ang pag-ibig ng Diyos para sa ating kapwa, para sa ating inang simbahan, para sa ating mga sarili. Kaya mga kapatid, sana matauhan tayo tulad ng mga apostoles, na habang tumitindi ang bugso ng kanilang damdamin, maalala natin, si Kristo ay narito sa ating buhay upang tayo ay gumaling sa karamdaman. Mahalaga na tanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos at ibahagi natin ito sa ating kapwa. Harinawa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapala sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit iyong inilagay. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiisin na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas na simbahan. Hinihikayat natin ang Clego, Clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, ngayong Sabado, 7 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang po nailabas ang mga religious articles or mga larawan o mga rosaryohan na nais pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyong paglisan sa simbahang ito, matapos ang ating banal na misa, nawa, anuman ang inyong mga gawain, mga lakad, preparasyon sa inyong trabaho o mga pagbibiyahe sa abroad, at gayon din ang kahilingan, magandang pagbubuntis o panganganak at kagalingan sa mga karamdaman sa katawan at sa inyong espiritual naway, basbasan ng Panginoong Hesukristo ang inyong kahilingan. Gayon din ang mga nanonood sa atin online sa tulong ng ating mahal na patron, si San Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi sa lahat. Magandang hapon po, Father. Kung